Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ipinadala ko po sa inyo ang sulat na ito upang ibahagi ang kwento ng aking buhay na sana ay kapulutan ng aral ng inyong mga tagahanga, lalo na po sa mga tao na may magandang layunin sa buhay pero may pumipigil sa kanila na gawin ang bagay na yon. Sinadya kong baguhin ang pangalan ng mga tauhan sa aking sulat para sa proteksyon ng kanilang totoong pagkatao. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lucas, 28 anyos. At ito ang aking kwento. Nakatira ko sa isang maliit na baryo na malayo sa kabiasnan. Simple lamang ang buhay ko roon at ng aking lolo Simon na siyang tanging kasama ko simula nung ako ay binatilyo. Nagtatrabaho ako sa isang kuprahan na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya sa aming lugar. Parehas na pong patay ang aking mga magulang. Ang nanay ko ay namatay sa panganganak sa akin, habang ang aking tatay naman ay namatay sa sakit sa puso noong 14 na taong gulang pa lamang ako. Pero kahit matagal nang patay ang tatay kong si Diego, ay hindi pa rin siya nakakalimutan ng mga tao sa aming lugar. Yun ay dahil sa isang kilalang manunugis ng mga aswang. Ang tatay ko, nung nabubuhay pa siya, kung tawagin nga siya, ay isang mananabas. Bukod sa isang manunugis at mananabas, ay isa ring mahusay na panday, si tatay. Kaya niyang gumawa ng iba't ibang sandata, gaya ng itak, pana, patalim, at kung ano-ano pa. Isang umaga, gaya ng aking nakasanayan, ay maaga akong nagising. Naabutan ko si Lolo Simon sa likod ng bahay habang naglalaga ng kamote. Grabe! May inatake na naman po pala ng aswang noong nakaraang gabi sa kabilang baryo. Naikwento po sa akin ni Baldo na isang pamilya po ang pinatay ng isang aswang, Lolo. Sa kabilang baryo naman pala nangyari at hindi dito sa atin. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Hindi po ba? Mas lalo na po tayong dapat mag-alala. Kasi sa kabilang baryo lang po may nangyaring pag-atake ng aswang. Para pong palapit na ng palapit dito sa lugar natin ang pag-atake na ginagawa nila, Lo. Hindi po malabo na baka sa mga susunod na araw ay dito na po sila sa lugar natin magasik ng lagim. Bihira. Ano ka ba naman, bata ka? Kaya aga-age, puro aswang na kagad ang lumalabas dyan sa bunganga mo. Paano ba naman po kasi, Lolo Simon? Nag-aalala lang naman po ako sa pwedeng mangyari sa atin, saka sa mga tao dito sa baryo natin. Lalo na po ngayon na matagal na pong wala si tatay. Ay nako, tigilan mo ako. Alam ko na ang susunod mo sasabihin. Pipilitin mo kung sabihin sa'yo kung nasaan ang espada ng tatay mo. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wala akong alam sa kinaroroonan ng espada na yon? Ang tanging nakakaalam lang kung nasan yon ay ang tatay mo. Kaya kung gusto mo malaman kung nasaan ang espada niya, ay hukayin mo sa simenteryo ang bangkay ng tatay mo at pilitin mo siyang magsalita. Si Lolo naman, oo. Gusto ko lang naman pong makatulong sa baryo natin gaya ng ginagawa ni tatay nun eh. Hindi lang po sa baryo natin, kundi sa iba pa pong lugar. Hindi po ba? Nung bata pa ako, sinabi ni tatay na ipapamana niya sa akin ang espada niya. Kaya nga po, bago siya nawala, ay ibinigay niya sa akin tong agimat niya eh. May pakiramdam po kasi ako na alam niyo talaga kung nasa ng espadang yun. Wala pong silbi ang agimat na to kung wala po ang espadang yun, Lo. Parang sinabi mo na rin na isa akong sinungaling.
Kapag sinabi kong hindi ko alam, hindi ko alam. Saka ikaw na rin ang nagsabi na walang silbi ang agimat na suot mo kung wala ang espada. Kaya kung ako sa'yo, itapon mo na lang ang agimat mo na yan dahil hindi mo rin naman magagamit ang kapangyarihan yan. Hindi lo, hindi ko po itatapon to. Kahit pa hindi ko pa makita ang espada ni tatay. Malaking bahagi po ng buhay ni tatay ang agimat na to nung buhay pa po siya. Isa po itong patunay na nabuhay siya nun na nakikipaglaban para sa kaligtasan ng lahat. Kaya wala pong dahilan para itapon ko to, lo. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Hindi ko rin maintindihan sa'yo kung bakit gusto mong maging kagaya ng tatay mo. Ano bang napala niya sa pakikipaglaban sa mga aswang? Sige nga, nagkaroon ba siya ng pera? Yumaban ba siya? Hindi naman, di ba? Puro sugat lang ang nakuha niya. Nakalimutan niyo na rin po yata na bukod sa mga sugat ay nakuha rin niya ang respeto at paghanga ng mga tao, lalong-lalo na po sa lugar natin. Hanggang ngayon nga po ay may ilan na pinag-uusapan pa rin siya dahil po sa kanyang kabayanihan. Bakit? Nagkapera ba siya ng marami dahil sa mga papuri at paghanga ng mga tao sa kanya? Namatay lang siyang mahirap at nung magkasakit siya sa puso. Sige nga, nailigtas ba siya ng respeto ng mga tao na sinasabi mo? Baka nakakalimutan mo na kahit piso ay walang naiambag ang mga taong tinulungan niya habang naghihingalo siya sa ospital. Tapos sasabihin mo na gusto mo silang protektahan sa mga aswang. Napakalaking kalokohan. Tumiim ang bagang ko. Gusto ko pa sanang ipaliwanag kay Lolo Simon ang dahilan ko kung bakit gusto kong sundan ang yapak ni tatay. Pero alam ko na kahit na anong sabihin ko sa kanya ay hindi niya ako maiintindihan. Kahit nung buhay pa si tatay, ay ayaw na ayaw talaga ni Lolo Simon sa pagiging manunugis ni tatay. Ang dahilan niya kasi ay iginapang niya ang pag-aaral ni tatay hanggang makatapos ng kolehiyo ito, hindi para makipaglaban sa aswang. Masama ang loob ni Lolo kay tatay dahil hindi nito ginamit ang pinag-aralan nito. Bumalik na lang ako sa loob ng aming kubo. Umupo ako sa isang sulok at hinawakan ko ang agimat na nakasabit sa aking leeg. Tandang-tanda ko pa nung araw na ibinigay yun sa akin ni tatay. Nasa ospital siya at sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang lumakas. Doon na niya ibinigay sa akin ang agimat. Aniya, ay panahon na para akuin ko ang responsibilidad na matagal na niyang dinadala. Magkapartner ang agimat at espada ng tatay ko. Ang agimat ay natagpuan ni tatay mula sa isang bulalakaw na bumagsak sa likod ng bahay namin. Kasama sa bulalakaw na yon ang malaking piraso ng bakal na pinanday niya at ginawa niyang espada. Nagiging aktibo ang taglay na kapangyarihan ng espada kapag ang may hawak nun ay suot ang agimat. Ang sabi sa akin noon ni tatay ay mula sa langit ang bulalakaw na yon upang maging instrumento ng pag-asa na may katapusan pa ang kasamaan ng mga aswang. Isa raw yung simbolo na kailanman ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Matapos naming mag-almusal ni Lolo Simon, ay umalis na ako para magtungo sa aking trabaho. Papasok pa lang ako sa taniman ng niyog nang salubungin ako ng matalik kong kaibigan na si Baldo na isang beki. Gaya ko ay nagtatrabaho rin siya sa koprahan. Mas malaki ang katawan niya sa akin dahil bata pa lang nang magsimula na siyang magtrabaho. Good morning, Lucas. Oh, bakit early morning ay parang undas yung pagmumukha mo?
Dapat ganitong morning, happy ka. Para bumaghapon kang masaya. Ano ka ba? Paano naman ako magiging masaya? Hindi pa rin pumapayag si Lolo sa gusto ko. Diyos ko, ano ba yan? Saan ba? Yung pagpapakasal ba natin dalawa ang tinutukoy mo? Sabihin mo kasi sa kanya na nagmamahalan talaga tayong dalawa at bibigyan natin siya ng napakaraming apo. Ikaw talaga, Baldo. Puro kakalokohan eh. Joke lang naman. Pinapatawa lang naman kita. Ang seryoso mo kasi masyado. Alam mo naman kung anong gusto kong gawin, di ba? Aba, oo naman. Gusto mo maging manunugis just like your father, di ba? Gusto mo na malaman kung nasan yung mahabang espada ng tatay mo para magamit mo na yung powers ng agimat mo, di ba? Ewan ko ba kay Lolo Simon? Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niya akong sumunod sa ipak ng tatay ko. Ito kasi ang gusto ni tatay na gawin ko eh. Nawala siya na hindi pa tapos ang pakikipaglaban niya sa mga aswang. Hanggang ngayon ay buhay pa rin si Lucrecia at hindi natin alam kung nasa na siya ngayon. Pero hindi ba? Sobrang sugatan si Lucrecia nung huling laban nila ng father mo. Saka, after ma-dead ng tatay mo, hindi na bumalik dito si Lucrecia. Siguro, natakot na ang reyna ng mga aswang na yun na bumalik dito kasi akala niya ay buhay pa rin ang tatay mo hanggang ngayon. Posible nga yung sinabi mo. Pero kung malaman ni Lucrecia na wala na si tatay, di malalaman niya na wala na tayong tagapagtanggol laban sa mga aswang. Lalakas ulit ang loob niya na salakayin ang baryo natin. Hindi kasi tayo pwedeng maging kampante hanggat buhay si Lucrecia. Hindi tama na kung kailan nandyan na ang problema, saka lang tayo gagawa ng solusyon. May point ka naman, my friend. Pero naiintindihan ko rin naman si Lolo Simon kung bakit ayaw niya na maging manunugis ka. Biruin mo, magfa-fight ka sa mga nakakalokang aswang na yan, tapos hindi mo knows kung matatalo or mananalo ka. Remember, kayo na lang ng lolo mo ang magkasama sa buhay. Kapag na-deads ka, all alone na ang drama ng lolo mo, di ba? Kahit na pa iniisip ko lang kasi ang mga tao sa baryo natin. Kasama ba ako ron, Lucas? Wow, ang sweet mo talaga sa akin, my friend. Siyempre naman kasama ka na ron kasi dito ka nakatira eh. Saka, nasa kabilang baryo na ang pag-atake ng aswang, Baldo. Paano kung dito na sila sa atin umatake sa mga susunod na gabi? Ano magiging laban natin sa kanila? Kung malalaman ko lang kung nasa ng espada ni tatay, magkakaroon tayo ng laban sa mga aswang kahit papano. Nagulat ako nang biglang kumapit ng maigpit si Baldo sa braso ko na para siyang isang tuko. OMG! Natatakot ako, Lucas. Baka ako ang unang kainin ng mga aswang kasi sobrang sarap ko. I mean, maiintindihan ko naman sila kung gusto nila akong kainin kasi sa itsura ko pa lang ay masasabi na nila na malinamnam ako. Pero ayoko mamatay na isa akong birhen. Lucas, please. Kapag nag-attack ang mga aswang, ay protektahan mo ako, ha? For sure, magluluksa ang lahat kapag na-teggy bells ako. Kasi wala na maganda sa baryo natin. Ako pa talaga ang dapat magprotekta sa'yo, ha? Mas malaki nga ang braso mo kaysa sa akin, eh. Parang sa itsura mo, ikaw ang dapat na makipaglaban sa mga aswang. Kasi mas kaya mo silang bugbugin. Aray ko, grabe ka naman magsalita sa isang Diyosa na kagaya ko. Pero, problema ko talaga itong malalaki kong braso eh. Bakit kasi ako nakulong sa ganitong katawan? Ano ba yan? Ang gusto ko kasing body ay yung 20 ang bewang ko. Tapos, kasing nipis ng tingting ang mga braso ko. Asa ka pa na mangyayari yan. Saka, sa bigat ng mga koprang binubuhat natin, ay talagang lalaki ang katawan natin dito. Alam mo, mabuti pa. Magsimula na tayo magtrabaho. Baka mamaya mapagalitan na naman tayo ng boss natin kasi puro tayo daldalan. Sinimulan na namin ni Baldo ang pagtatrabaho. Tumulong kami sa pagsasakay ng mga sako-sakong kopra sa truck. Dinadala yon sa mga pabrika ng sabon sa syudad. Pero hindi ko masyadong dama
ang bigat ng trabaho dahil sa mga pagpapatawa ni Baldo. May ilan na tumataas ang kilay sa pagkakaibigan naming dalawa ni Baldo dahil sa kasarian niya. Pero para sa akin, walang problema na makipagkaibigan sa kagaya ni Baldo kahit isa kong tunay na lalaki. Komportable ako kay Baldo at alam ko na isa siyang totoong kaibigan na maaasahan at mapagkakatiwalaan. Kahit nga noong mga bata pa kami, ay siya ang nagtatanggol sa akin kapag merong umaaway sa akin. Isa pa, naniniwala ako na wala sa kasarian ng isang tao para piliin ko siyang maging kaibigan. Basta magkasundo kayo at komportable kayo sa isa't isa, ay sapat ng dahilan yon para maging magkaibigan ang dalawang tao. Matapos ang maghapong pagtatrabaho, ay magkasabay na kaming umuwi ni Baldo. Habang naglalakad kami, ay napag-usapan namin ang tungkol sa nangyaring pag-atake ng aswang sa kabilang baryo. Ayon kay Baldo, ay natatakot na ang mga tao roon dahil may pakiramdam sila na baka maulit ang pag-atake ng mga aswang. Kung buhay lang sana si tatay, paniguradong hindi makakaramdam ng ganong takot ang mga tao. Sigurado ako na agad niyang tutugisin ang mga aswang na yun. Sinabi mo pa, my friend. Isa kaya ako sa iniligtas ng tatay mo dati. Malinaw na malinaw pa sa memory ko na muntik na akong lapain ng isang aswang na bigla na lang pumasok sa bahay ko, tapos sumigaw ako ng super lakas. Sobrang lakas talaga. Narinig yun ng father mo. At to the rescue siya kaagad. Pero alam mo, dapat lang talaga na sumunod ka sa yapak ng tatay mo bilang isang aswang slayer eh. Nasa yun na ang agimat niya, di ba? Ang kulang na lang ay ang espada niya. Hindi ko nga alam kung nasa ng espada ni tatay eh. Nang mamatay siya, hindi ko na yun nakita. Oo nga, no? Nasa na nga kaya ang espada ng tatay mo? May kutob ako na alam ni Lolo Simon kung nasan yun. Baka nga siya pang nagtago kasi alam niya na gagamitin ko yun sa pakikipaglaban sa mga aswang. Alam mo, yan talagang si Lolo Simon? Hindi ba niya naisip na kailangan mo makipaglaban sa mga aswang? Kasi yun ang destiny mo? Ewan ko ba kay Lolo? Pakiramdam ko wala siyang tiwala sa akin eh. O pwede rin na ayaw kanyang mamatay dahil sa mga aswang, di ba? Parehas lang yun. Kung iniisip niya na mapapatay ako ng aswang, ibig sabihin, wala siyang tiwala sa kakayahan ko. Sinanay din naman ako ni tatay sa pakikipaglaban kahit papaano ah. Sa bagay, may point ka naman. Hindi na ako nagsalita dahil nasa tapat na kami ng bahay namin. Sakto na lumabas si Lolo Simon at agad siyang sumimangot nang makita niyang kasama ko ang kaibigan kong si Baldo. Hello po, Lolo Simon. Huwag mo akong tinatawag na lolo dahil hindi na makita po. Eddie, parang Simon na lang po. Pilosopo, ikaw nga huwag magdidikit sa apo ko at baka mahawaan mo pa yan ang kabaklaan mo. Lolo naman, hindi po sakit ang kabaklaan para makahawa, ano? Mas nakakahawa pa nga po ang ubot sipon sa kayang pagsimangot ng mukha nyo. Mag-smile naman po kayo paminsan-minsan. Libre lang naman po yun eh. Eh kung ismiling ko kaya yung pagbumukha mo, umalis ka na nga at naaalibadbaran ako sa pagbumukha mo. Ang laki-laki ng katawan mo eh. Malambot ka pa sa lantang gulay. Ano ba yan? Sige na nga, Lucas. Uuwi na ako. At baka mamaya jombagin pa ako ng lolo mo. Babu, kita-kits na lang bukas sa work. Bye, Lolo Simon. Babayin mo ang mukha mo! Nakangiting kumaway sa akin si Baldo habang naglalakad siya palayo. Lumapit na ako kay Lolo at nagmano ko sa kanya. Hindi ba matagal ko nang sinasabi sa iyo na huwag ka nang sumasama kay Baldo? Ang tigas sa gulo mo. Ayokong nakikipagkaibigan ka sa isang bakla. Elo,
Ano naman po masama kung makipagkaibigan po ako sa isang bakla? Mabait naman po si Baldo. Saka bata pa lang po kami, magkaibigan na kami. Mahirap po yung sinasabi niyo na layuan ko siya. Hindi mo man naririnig ang sinasabi ng mga tao tungkol sa inyong dalawa? Sinasabi nila na may relasyon daw kayo. Nakakatawa naman po yung mga sinasabi nila tungkol sa amin ni Baldo. Magkaibigan lang po kaming dalawa. Isa pa, hindi po ako tataluin ni Baldo kasi kaibigan ang tingin niya sa akin. Wala po akong dahilan para layuan si Baldo, Lolo. Hindi na ako magtataka kung bukas makalawa kumikending ka na rin. Kung maging baklaman po ako, ay wala pong masama ron. Saka, gaya po na sinabi ni Baldo kanina, hindi po nakakahawa ang kabaklaan. Saka lahat na lang po ba ng bagay na gusto ko ay pagbabawalan nyo? Pinagbabawalan nyo na nga po ako maging manunugis, tapos pati ba naman ang pakikipagkaibigan ko kay Baldo ay pagbabawalan nyo rin ako? Dahil alam ko kung ano ang mas makakabuti sa'yo. Ang makakabuti po sa baryo natin, alam nyo rin po ba? Lo, malaki na po ang posibilidad na umatake ang mga aswang dito sa atin. Kung hindi nyo pa po sasabihin sa akin kung nasan po ang espada ni tatay, ay baka mamatay po tayong lahat. Sinabi ko na sa'yo na wala akong alam sa kinaroroonan ng espada ng ama mo. At isa pa, bakit ba laki ng tiwala mo sa sarili mo na kaya mong gawin ang ginagawa ng tatay mo dati? Para bang sigurado ka na kapag ginamit mo ang agimat at espada, ay magtatagumpay kang ipagtanggol ang baryo natin laban sa mga aswang. Hindi rin po ako naniniwala sa sarili ko na magaling po ako makipaglaban. Pero hindi ko po kinakalimutan ang mga pagsasanay na ginawa namin noon ni tatay. Hindi ko po nakakalimutan na sinabi niya na basta malinis ang aking hangarin at may puso kong handang ipaglaban ang kabutihan sa kasamaan, ay sapat na po yun para maging isa akong tagapagtanggol. Kung alam niyo lang po kung nasa ng espada ni tatay, ay mas makakabuti na sabihin niyo na sa akin bago pa mahuli ang lahat, Lo. Wala pong ibang pwedeng gumamit nun, kundi tanging ako lang, dahil nasa akin po ang agimat. Tila umurong ang dila ni Lolo Simon sa sinabi ko. Hindi ko na hinintay na magsalita siya at dumiretso na ako sa likod ng bahay para maglinis ng aking katawan. Umasa ako na sana ay magkaroon ng himala at maliwanagan ang pag-iisip ni Lolo. Baka kasi na huli na ang lahat bago pa siya matauhan. Sa mga sumunod na araw ay mas naging maugong ang usap-usapan tungkol sa mga pag-atake ng aswang sa mga baryong katabi namin. Marami na ang natakot at ang iba ay mas piniling umalis na lamang para makaiwas sa posibleng pag-atake ng mga aswang sa aming lugar. Ngunit para sa mga kagaya ko na walang ibang mapupuntahan, ay wala kaming pagpipilian kundi ang manatili sa baryo namin. Isang tanghali, magkasama kaming kumakain ni Baldo ng pananghalian sa ilalim ng isang puno ng mangga. Pinagsaluhan namin ang dala naming mga ulam. Napansin ko na napakabilis ng pagsubo ni Baldo, na para bang gutom na gutom siya. Baldo, ano ka ba? Dahan-dahan ka naman sa pagkain at baka mamaya mabilaukan ka niyan. Super hungry na kasi ako Ang dami kong binuhat na sako ng mga kopra kanina. Kasi kulang na tayo sa mga tao. Ay nako, hindi ko na talaga ma-achieve ang pang-beauty queen na braso kasi naging mabigat ang work natin ngayon. Kaya nga marami rin kasi sa mga nagtatrabaho rito sa koprahan ang umalis. Kasi nga, natatakot na sila na baka mamaya dito na sa baryo natin na sunod na atakihin ng mga aswang. Hindi ko rin naman sila masisisi Kahit nga ako gusto ko nang umalis dito sa atin kaya lang, saan naman ako pupunta, Dava? Mag-isa lang ako sa life. Yung mga sister and brother ko, hindi ko na knows kung nasan lupalop na sila ng earth. Ay teka, maiba ako. Kumusta na pala yung paghahanap mo sa espada ng tatay mo? Ayun,
wala pa rin akong ideya kung nasan. Alam mo, pakiramdam ko talaga, si Lolo Simon lang ang makakasagot kung nasan ang espada ni tatay. Ay nako, ewan ko ba dyan sa lolo mo? Hindi ba niya naiisip na kailangan mong espadang yon kapag umatak dito sa atin yung mga tsakang aswang na yon? Sino magtatanggol sa atin? Ay na ba yan, OMG? Ayoko ma-deads nang dahil sa mga aswang na yun, ha? Kaya nga palagi kong ipinagdadasal na sana, kung may alam talaga si Lolo, ay sabihin niya na sa akin. Don't worry, my friend. Isasama ko rin yan sa mga dasal ko. Kasama ng dasal ko na sana ay wag nang magalit sa mga baklaan lolo mo. Grabe siya, ha? Ang tanda-tanda na niya, kaya dapat maging mabait na lang siya sa iba. Mabait naman talaga si Lolo Simon eh. Alam ko, mahal niya ako at nag-aalala lang siya sa akin. Pero may mga paniniwala kasi siya na para bang hindi na bagay sa panahon natin sa ngayon. Ay nako, ewan ko. Basta ang wish ko ay wag nang umatake ang aswang dito sa baryo natin. Ayoko masira ang beauty ko, no, nang dahil sa stress sa mga aswang na yan. Ngunit ang hiling na yun ni Baldo ay hindi nagkaroon ng katuparan. Dahil kinagabihan ay nangyari na nga ang kinatatakutan naming lahat. Isang aswang ang umatake sa isang bahay na malapit sa bahay namin. Nagising kami ni Lolo Simon sa paghingi ng saklolo ng mga taong nakatira doon. Kusang gumalaw ang katawan ko. Nagmamadali akong bumangon at dumiretso ko sa kusina. Naghanap ako ng maaari kong gamitin na sandata. At nang nakita ko ang nakasabit na itak, ay agad ko yung kinuha. Malalaki ang mga hakbang na tinungo ko ang pinto. Pero bago pa ako makarating doon, ay humarang sa unahan ko si Lolo Simon. Matalim ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. At ano sa tingin mo ang gagawin mo? Lolo, kailangan ko pong tulungan yung inaatake ng aswang. Hindi niyo po ba naririnig ang paghingi nila ng saklolo? Hindi ako bingi, kaya naririnig ko. Kung ganun, Lolo Simon, palabasin niyo na po ako at hayaan niyo po akong tulungan sila. Nahihibang ka na ba talaga, Lucas? Gusto mo na ba talaga mamatay? Ano naman laban mo sa mga aswang? Sa tingin mo ba ay matutulungan ka ng agimat na nasa leeg mo? Alam ko po na wala po itong silbi dahil wala po sa akin ang espada ng tatay ko. Pero wala po akong pakialam. Gusto ko pong tumulong. Sige, ipilit mo yung gusto mo. Pero ito ang tandaan mo. Sa oras na lumabas ka ngayong gabi, ay di ka na makakabalik dito sa loob ng aking pamamahay. Matiin kong tinitigan si Lolo Simon. Naglaban ang aming mga tingin. Ipinaramdam ko sa kanya ang kagustuhan kong tulungan ang mga inaatake ng aswang. Alam ko na sa pag-uusap namin na yon ay nagsasayang lang ako ng oras dahil bawat segundong lumilipas ay importante. Malaki ang posibilidad na kapag hindi ako lumabas ay magiging huli na ang lahat. Pasensya ka na, Lo. Pero hindi ko kayang walang gawin kahit alam ko may magagawa ko para tulungan ang mga taong inaatake ng mga aswang. Sige, gawin mo yung gusto mo. Hindi ako nagbibiro. Hindi ka na talaga makakapasok sa bahay na ito. Kapag sinuway mo ko, tandaan mo yan. Sa kabila ng banta ni Lolo Simon, ay itinuloy ko pa rin ang gusto kong gawin. Nilagpasan ko siya at pagbukas ko ng pinto ay nagmamadali akong tumakbo papunta sa bahay na inaatake ng aswang. Hindi ko na muna inisip kung talaga bang palalayasin ako ni Lolo Simon dahil ang tanging nasa utak ko ng mga sandaling yon ay ang iligtas ang mga tao laban sa aswang. Habang tumatakbo ako, ay mahigpit kong hinawakan ang agimat na nakasabit sa akin leeg. Alam ko na walang bisa ang kapangyarihan mo kung hindi ko hawak ang makapangyarihang espada. Pero humihiling ako sa iyo na bigyan mo ako ng kahit konting lakas para labanan ng aswang. Nakikiusap ako sa iyo, agimat.
Nang nakarating na ako sa bahay kung saan naroon ang aswang, ay 2 batang lalaki ang mabilis na tumakbo palabas. Umiiyak silang 2. Sunod na lumabas ang isang aswang na may nakakatakot na itsura. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata. Mahaba ang mga kuko niya na parabang patalim at meron siyang matutulis na ngipin. Mahigpit na yumakap ang 2 bata sa akin. Sige na, umalis na kayo. Magpunta na kayo sa bahay ni Kapitan. Doon na muna kayo. Agad na tumakbo ang mga bata palayo. Susundan sana sila ng aswang, pero iniharang ko ang aking sarili. Hoy, baliw na aswang. Ako ang harapin mo. At huwag ang mga walang kalaban-laban ng mga bata. Sagutin mo nga ako. Alagad ka ba ni Lucrecia? Bumalik ba kayo rito para maggasik na naman ang lagim? Imbis na sagutin ako ng aswang, ay malakas siyang sumigaw, sabay sugod sa akin. Nagulat ako nang muntik nang bumaon ang mga kuko niya sa mukha ko. Tumakbo ako sa aking kaliwa, pero agad akong sinunggaban ng aswang. Nawalan ako ng balanse at napahiga ako sa lupa. Mabilis na pumaibabaw sa akin ang aswang. Ngumanga siya ng malaki at nang akmang sasakmalin niya na ako, ay mabilis kong iniharang ang isa kong braso. Umalingaw-ngaw ang malakas kong sigaw nang naramdaman ko ang pagbaon ng mga matutulis niyang pangil sa aking laman na pakiramdam ko ay umabot hanggang sa aking buto. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Isinaksak ko ang hawak kong itak sa tiyan ng aswang at nang hugutin ko yun ay naramdaman ko ang pag-agos ng dugo niya sa aking katawan. Malakas na sumigaw ang aswang at dahil sa pinsalang kanyang natamo ay mabilis siyang tumakbo papalayo hanggang sa nawala na siya sa aking paningin. Agad naman akong tumayo at pumasok ako sa loob ng bahay ng inatake ng aswang. Sumalubong sa akin ang isang babae at isang lalaki na kapwa sugatan at duguan. Humihingi sila ng tulong sa akin. Sa kabila ng sugat na meron ako, ay tumakbo ako para humingi ng tulong sa mga tao. Nang masiguro ko na madadala na sa ospital sa bayan ang 2, ay saka ako naglakad pabalik sa bahay namin. Napahinto ako nang makita ko si Lolo Simon na nakatayo sa bungad ng pinto. Malamig ang tingin niya sa akin. Ano pang ginagawa mo rito? Akala mo ba ay hindi ako seryoso sa sinabi ko kanina? Sinuway mo ako, kaya dapat mong tanggapin ang kapalit nun. Simula ngayon, ay hindi ka na nakatira sa bahay ko. Pero Lo, hindi niyo po ba nakikita na may sugat ako? Saka nagawa ko pong iligtas yung isang pamilya dun sa aswang, kahit wala po akong agimat at espada. Kung hindi po ako dumating, baka patay na po silang lahat ngayon. Sa tingin mo ba ay matutuwa ako sa sinabi mo na yan? Sinabi ko nang huwag kang lalabas, pero lumabas ka pa rin. Ngayon, umalis ka na. Maghanap ka na ng bahay na tatanggap sa'yo. Humanap ka ng makakasama mo na hindi ka pagbabawalan sa lahat ng gusto mo. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang wala nang pipigil sa gusto mong gawin. Pero Lo, hindi ko po gusto magkaiwalay tayong 2. Lalo na po kayong umaatake na sa lugar natin ng mga aswang. Baka po kung anong mangyari sa inyo. Kaya ko ang sarili ko at hindi kita kailangan. At kung mamamatay man ako, kapag may mga aswang na sumalakay, ay wala na akong pakialam. Dahil matanda na ako, sapat na sa akin na nabuhay ako ng ganito katagal sa mundo. Pero Lo, Oo nga pala. Paano ka nga pala aalis kung wala mga damit mo? Sandali lang, maghintay ka at kukunin ko. Pumasok si Lolo Simon sa kwarto namin habang ako
ay nanatiling nakatayo sa labas at nangingilid ang luha. Hindi ako makapaniwala na seryoso si Lolo sa sinabi niya na kapag sinuway ko siya ay hindi na ako makakabalik sa bahay niya. Ang buong akala ko ay sinabi lang niya yon para takutin ako at wag kong ituloy ang pagtulong sa pamilyang inatake ng aswang. Maya-maya pa ay bumalik na si Lolo Simon sa may pintuan. Ibinato niya ang mga damit ko sa aking paanan kasama ang isang lumang bag. Lo, parang awa mo naman, no? Huwag niyo naman po itong gawin sa akin. Wala po ako mapupuntahan. Sana naisip mo yan bago mo ginawa ang gusto mo. Binalaan na kita, di ba? Pero hindi ka nakinig sa akin. Hindi porke apo kita ay hindi na kita kayang palayasin. Ginagawa ko ito para maintindihan mo na lahat ng pagsuway mo sa akin ay merong mabigat na kaparusahan. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na at dalhin mo lahat ng mga damit mo. Nang sandaling yon ay hindi ko naramdam ang sakit ng sugat sa aking braso. Mas ramdam ko ang sakit ng mga salita ni Lolo Simon na para bang mga patalim na tumatarak sa aking dibdib. Wala akong nagawa kundi ang pulutin ang mga damit ko at ilagay yon sa bag. Pinigilan ko ang aking mga luha. Nang mailagay ko na ang lahat ng damit sa bag, ay tinignan ko muna si Lolo Simon at baka biglang magbago pa ang isip niya. Pero wala akong nakitang emosyon sa kanyang mukha. Tumalikod na ako at naglakad palayo sa aming bahay. Umasa ako na panandalian lamang yon at isang araw ay pababalikin pa rin ako ni Lolo sa aming bahay para muli kaming magkasama. Wala akong ibang naisip na puntahan kundi ang kaibigan kong si Baldo. Nagtungo ako sa bahay niya at kumatok ako sa pinto. Matagal bago niya yung binuksan dahil mukhang tulog na siya. Nagulat ako nang bumukas ang pinto at bumulaga sa akin si Baldo na puting-puti ang mukha. Baldo naman, ano ba yung nasa mukha mo? Akala ko multo ka eh. Ano ka ba? Face cream ang tawag dito, no? Inilalagay ko to bago ako mag-sleeping beauty para pagkagising ko sa morning ay fresh ang aking hugis bigas na mukha. Anong hugis bigas ang pinagsasabi mo? Eh puro kanto nga yung mukha mo eh. Ouch! Grabe ka talaga sa akin, my friend ah. Pero ano palang ginagawa mo rito? OMG! Ano yan? Tumudugo ang braso mo? What happened? Oh, kita mo na yan. Sa sobrang himbing ng tulog mo, hindi mo alam na may isang pamilya dito sa atin ang sinalakay ng aswang. Hala! Tula bells ba yan? Ibig bang sabihin nakipaglaban ka sa mga aswang kaya may sugat ka? Isang aswang lang naman. Pero nasaksak ko siya ng itak sa tiyan, kaya tumakas siya. Wow! Nakaka-proud ka naman, my friend. Ang tapang-tapang mo talaga. Ano nga bang ginagawa mo rito? Pwede bang sa loob na tayo mag-usap, Baldo? Okay. No problem. Halika, pasok ka sa aking mansyon. Nilakihan ni Baldo ang pagkakabukas ng pinto at saka ako pumasok. Naupo ako sa mahabang upuan na nasa maliit niyang sala. Hindi na muna ako kinausap ni Baldo. Kumuha siya ng bulak at betadine para linisin niya ang sugat ko. Habang nililinis ni Baldo ang sugat sa braso ko, ay doon na siya nagsimulang magtanong. My friend, sagutin mo na ang tanong ko. Anong ginagawa mo rito at may dala ka pang bag? Para ka namang nag-alsabalutan sa atake mo eh. Pinalayas kasi ako ni Lolo sa bahay namin eh. What? Totoo ba yan? Sa tingin mo ba nagbibiro pa ako sa lagay nito? May dala na nga akong bag, di ba? Ang ibig ko sabihin ay hindi ako makapaniwala
na magagawa kang palayasin ni Lolo Simon. Aba, ano ba kasing ginawa mo para palayasin kanya, my friend? Nakakaawa ka naman. Paano? Pinigilan niya ako kanina na tulungan ko yung pamilyang inaatake ng aswang. Ang sabi niya, kapag itinuloy ko ang gusto ko, palalayasin niya ako. Kilala mo naman ako, Baldo, di ba? Hindi ko kayang walang gawin kapag alam ko may nangangailangan ng tulong. Saka, nagmana nga yata talaga ako sa tatay ko. Kaya nang narinig ko yung pagsigaw ng mga inaatake ng aswang, ay hindi ko na napigilang lumabas ng bahay. Akala ko kasi, nagjo-joke lang si Lolo nun eh. Yung pala seryoso siya. Kaya eto, pinalayas niya talaga ako. Naku, nakakaawa ka naman pala talaga, my friend. Hindi ko ine-expect ha, na aabot sa ganito ang lahat. Paano ka niyan? Saan ka natitira ngayon? Oh, tapos ko nang linisin ang sugat mo. Buti at tumigil na ang pagdurugo. Maraming salamat, Baldo ah. Pero kaya nga ako nandito sa bahay mo kasi dito sana muna ako makikitira sa'yo. Ikaw lang naman kasi ang kaibigan ko na pwede kong mahinga ng tulong sa ngayon eh. Wala namang problema kung dito ka titira sa house ko. Pero isa lang ang kwarto rito. Kahit dito na lang ako matulog sa mahabang upuan. Kasya naman ako rito eh. Tapos, okay lang ba sa'yo na isipin ng mga tao na alam mo na, knows mo naman na marami pa rin sa mga tao dito sa baryo natin ang madumi ang pag-iisip. Kapag nagsama sa iisang bayang bakla at lalaki, iba na kagad ang tumatakbo sa utak nila. Wala naman akong pakialam kung anong isipin nila eh. Mabuti sana kung sa kanila ako makikitira. Saka, sanay na ako sa sinasabi ng iba tungkol sa ating dalawa. Hindi kasi nila matanggap na pwedeng maging magkaibigan ng isang lalaki at bakla na kagaya mo. Ay, bongga ka dyan, my friend. Gusto ko yung sinabi mo, ha? Di wala nang problema. Dito ka na muna sa aking mansyon hanggat gusto mo. Maraming salamat talaga sa iyo, Baldo, ha? Hindi talaga ako nagkamali na sa'yo ako unang lumapit kasi alam kong hindi mo ako paihindian. Of course naman, no? Sino pa ba magtutulungan kundi tayong magkaibigan, di ba? Teka, wait ka lang rito ha. At kukuha lang ako ng unan at kumot para kahit papano ay komportable ka dyan sa upuan. Nang pumasok si Baldo sa maliit niyang kwarto, ay napatitig ako sa kawalan. Bumalik sa alaala ko ang lahat ng sinabi ni Lolo Simon sa akin kanina. Hanggang sa sandaling yon, ay ramdam ko pa rin ang galit niya sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala na aabot kami sa pagpapalayas niya sa akin dahil sa sinuway ko ang gusto niya. Ngunit ganun pa man, wala akong pinagsisisihan sa aking ginawa dahil isang pamilya ang nagawa kong iligtas mula sa mga aswang. Simula noon ay sa bahay na ni Baldo muna ako nanirahan. Hindi kami nagkamali sa aming sinabi dahil nang malaman yun ng mga tao ay inisip nila na nagsasama na kami ni Baldo bilang magkarelasyon. Pero tinatawanan na lang namin ang bagay na yon dahil alam naman namin kung ano ang totoo. Hindi ko na binigyan ng pansin ang sinabi ng mga tao dahil wala naman silang maitutulong sa sitwasyon at sa problema ko. Ngunit bukod doon ay pinag-usapan din ng mga tao ang pagliligtas ko sa pamilyang inatake ng aswang. Natuwa ako kasi nakauwi na mula sa ospital ang mag-asawa na nasugatan ng dahil sa aswang. May mga nagsabi na may pag-asa pa pala ang aming baryo. Meron ding mga nagsabi na masaya sila para sa akin dahil mukhang unti-unti ko nang sinusundan ang yapak ng aking tatay. Sa kabila ng pagpapalayas ni Lolo Simon sa akin, ay hindi ko pa rin siya nakalimutan. Kahit alam ko na galit siya sa akin, ay nag-aalala pa rin ako sa kanya kung meron ba siyang kinakain. Kaya isang hapon, matapos kong magtrabaho, ay dumiretso ako sa talipapa
para ibili si Lolo ng makakain niya. Bumili rin ako ng bigas, ilang piraso ng dilata, itlog, gulay at isang buong manok. Matapos yun ay nagpunta ako sa bahay namin. Bago ako kumatok ay huminga muna ako ng malalim at nag-ipon ako ng lakas ng loob. Nang kumatok ako ay agad na bumukas ang pinto. Pagkakita sa akin ni Lolo Simon ay bumakas ang inis sa mukha niya. Isasarado niya sana ang pinto pero agad ko yung pinigilan gamit ang isa kong kamay. Lolo, teka, sandali lang po. Huwag po kayong mag-alala. Wala naman po ako rito para pilitin po kayo na pabalikin ako. Hindi ba't pinalayas na kita? E ano pang ginagawa mo rito? Bakit? May mga nakalimutan ka pa bang gamit? Wala po, Lo. Dinalan ko lang po kayo ng mga pagkain. Nag-aalala po kasi ako sa inyo kasi alam ko po na wala po kayong pagkukunan ng pagkain eh. Nakalagay po rito sa bayong ang lahat po ng binili ko para sa inyo, Lo. Iniisip mo ba na hindi ko kayang kumita ng pera para meron akong pambili ng pagkain? Para may malalamon ako? Baka nakakalimutan mo na nagtatanim ako ng gulay sa likod. Yun ang ibinibenta ko para meron akong panglaman sa sikmura ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pero Lo, binili ko po talaga ang mga ito para sa inyo eh. Kahit kailan talaga, hindi ka marunong makaintindi. Hindi ko sabi kailangan ng tulong mo. Umalis ka na at dalhin mo na yung bayong mo. Magsasalita pa sana ako pero malakas akong itinulak ni Lolo Simon. Nang napaatras ako ay malakas niyang isinarado ang pinto. Paulit-ulit akong kumatok sa pinto at umasa ako na kukunin ni Lolo ang mga pagkaing binili ko para sa kanya. Lo, buksan niyo po ang pinto, Lo. Hindi ko po ito binili para sa inyo para pabalikin niyo po ako rito sa bahay niyo. Alam ko po, Lo, na kailangan niyo po ang mga to. Iiwan ko na lang po itong bayong dito sa labas, Lo, ah. Aalis na po ako. Malungkot kong inilapag ang bayong sa tapat ng pinto. Naglakad ako palayo sa aming bahay. Pero nagtago ako sa likod ng isang puno kung saan tanaw ko ang bahay namin. Matyaga ako naghintay at panay ang dasal ko na sana ay magbago ang isip ni Lolo Simon at kunin niya na ang bayong. Hindi nagtagal ay marahang bumukas ang pinto ng bahay namin at sumilip mula roon si Lolo Simon. Lumingalinga siya sa paligid na parabang sinisiguro niya na talagang umalis na ako. Hanggang sa nagmamadali niyang kinuha ang bayong at ipinasok niya yon sa bahay. Nang isarado niya ulit ang pinto, ay napangiti ako, sabay iling. Si Lolo talaga, oh. Ang daming arte. Kukunin rin pala yung binili ko para sa kanya. Doon na ako nagsimulang maglakad pauwi at naging magaan na ang pakiramdam ko dahil alam ko na kinuha na ni Lolo Simon ang mga pagkaing binili ko para sa kanya. Alam ko na sadyang mataas lang talaga ang pride ni Lolo kaya hindi niya kukunin ang binigay ko habang nandun ako sa labas ng aming bahay. Pagdating ko sa bahay ni Baldo ay natawa ko kasi naabutan ko siya na nagluluto sa kusina habang nakasuot pa ng apron na may disenyo na bulaklak. May tuwalya pang nakabalot sa ulo niya. Pambihira. Magluluto ka lang, ganyan pa ang suot mo? Eh ano bang pake mo kung magluluto ako na may suot na ganito? Dapat ba nakagaon pa ako? Malamang apron dapat, ano? Sa kakakaligo ko lang kaya may tuwalya ako sa ulo ko. Teka, saan ka pala galing? Bigla ka nawala nung pauwi na tayo mula sa kuprahan. Ibinili ko si Lolo ng mga pagkain sa talipapa eh. Tinanggap ba niya? Nung una sabi niya, hindi niya tatanggapin.
Pero iniwan ko yung mga binili ko sa labas ng bahay namin. Tapos, nagkunwari akong umalis na. Nagtago ako. Hindi alam ni Lolo na nakita ko siyang kinuha yung bayong na may laman ng mga binili ko. Naku ha, ang dami talagang alam na kaartehan ni Lolo Simon. Pero hanga pa rin ako sa iyo, my friend. Biruin mo, pinalayas ka na't lahat ng lolo mo ay hindi mo pa rin siya kayang tiisin. Talagang may pa-helping hands ka pang nalalaman sa kanya. Siyempre naman Baldo, no? Lolo ko pa rin siya kahit balibaligtarin pa ang mundo. Saka alam ko, nagalit lang siya sa akin kaya niya ako pinalayas. Kapag nakapag-isip-isip yun, panigurado, napababalikin din niya ako. Ay oo nga pala, bumili rin ako ng bigas natin para dito. Nakakahiya kasi na nakatira ako sa'yo, tapos wala man lang akong iaambag. Ay mabuti naman. Ay, joke lang, ano ka ba? May tumulong ba na humingi ng kapalit? Kahit na Baldo, kailangan ko pa rin mag-ambag sa mga gastos mo rito. Ikaw ang bahala my friend kung gusto mo. Basta hindi kita inuobliga na mag-ambag sa mga gastos ko rito ha. Pero my friend, maiba ako. Paano mo nga pala niyan mahahanap ang espada ng tatay mo? For sure, mahihirapan ka na lalong hanapin yon kasi wala ka na sa bahay nyo, di ba? Isa pa nga yan sa problema ko talaga Baldo eh. Di ko na alam kung paano ko yun mahanap. Malakas kasi talaga ang kutob ko na si Lolo Simon lang ang makakapagsabi sa akin kung nasan yun. Alam mo my friend, imbis na palagi mong isipin na ang lolo mo ang sagot kung paano mo malalaman kung nasan ang espada, ay mag-isip ka na lang ng ibang paraan. Knows mo naman na kahit alam ni Lolo Simon ang kinaroroonan ng espada, ay hindi niya talaga sasabihin yun kasi nga ayaw niyang maging manunugis ka. Ano naman paraan ang gagawin ko, Baldo? Kausapin mo kaya ang tatay mo. Sabihin mo sa kanya na magpakita siya sa panaginip mo at doon niya sabihin kung nasaan ang espada. Diba? Parang imposible naman yan, my friend. Simula na mamatay siya, hindi siya nagpakita sa panaginip ko ni minsan. Try mo lang, ano ka ba? Malay mo gumana, diba? Kung hindi gumana, at least sinubukan mo. Ewan ko sa'yo, puro ka talaga kalokohan eh. Hoy, hindi kalokohan yun, no? Alam mo ba, nung kailangan ko yung titulo ng lupa namin, ay sinabi ko talaga sa nanay ko na magpakita siya sa panaginip ko. At sabihin niya sa akin kung nasaan ang titulo ng bahay namin. O tapos ano, nagpakita ba sa panaginip mo yung nanay mo at sinabi niya kung nasaan yung titulo ng lupa niyo? Hindi. Naalala ko kasi na wala palang titulo tong lupa namin, no? Ewan ko sa'yo. Seryoso ako nakikipag-usap sa'yo tas puro ka kalokohan. Seryoso rin naman ako ah. Alam mo Lucas, wala nang imposible dito sa earth, no? Kaya kung gusto mo talaga malaman kung nasan yung espada, ay gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin para mahanap yon. Kahit yung mga imposibleng paraan pa. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko dahil pakiramdam ko ay nauubusan na ako ng pag-asa na makikita ko pa ang mahiwagang espada ni tatay. Alam ko kasi na kailangan ko na yung makita sa lalong madaling panahon dahil malaki ang posibilidad na may aswang na muling aatake sa baryo namin. Ang ikinakatakot ko pa ay baka si Lucrecia na ang sunod na magpunta sa aming baryo at kapag nangyari yon ay baka yun na ang maging katapusan naming lahat. Nang dahil sa pangamba ko na baka may umataking aswang sa lugar namin, ay hindi na ako nakatulog ng maayos tuwing gabi. Kung makatulog man ako, ay mababaw lang. Agad akong nagigising kapag may naririnig akong kaluskos o di naman kaya ay ingay sa labas. Isang araw, wala kaming pasok ni Baldo sa kuprahan, kaya nagkaroon kami ng oras para magtungo sa ilog. Dala namin ang marurumi naming damit dahil doon namin yung lalaban. Nang makakita kami ng magandang pwesto, ay sinimulan na namin ang paglalaba. Bukod sa amin,
ay may mangilan-ngilan ding naglalaba sa iba't ibang bahagi ng ilog. Sa gitna ng aming paglalaba ay may inginuso sa akin si Baldo. Ano ba yun? Bakit nguso ka ng nguso? Baka isipin ng mga taong makakakita sa'yo na nangihingi ka ng halik sa akin eh. As if naman na gusto kitang ikisan, no? Saka akala ko ba wala kang pakialam sa sinasabi ng ibang tao sa paligid natin. Basta Baldo, mas mabuti na yung wala silang makita na mali sa atin. Saka ano ba kasi yung ininunguso-nguso mo dyan? Si lolo mo kasi. Ayun oh. Sinundan ko ng tingin ang direksyon na itinuturo ni Baldo at nakita ko nga si Lolo Simon na may dalang timba at palanggana. Umupo siya sa tabi ng ilog para maglaba. Baldo, dito ka lang ha. Kakausapin ko lang si Lolo. Naku, itatanong mo na naman ba sa kanya kung nasan yung espada? Malamang hindi pa rin niya sasabihin sa'yo kung nasan yon. Good luck. Hindi. Gusto ko lang siyang kumustahin. Ay naku, ikaw ang bahala. Good luck na lang talaga sa'yo. Pero kung ako sa'yo, huwag mo na muna siyang kausapin kasi baka galit pa siya. Palipasin mo muna ng mga ilan pang araw. Susubukan ko lang, malay mo. Miss na pala niya ako. Tumayo na kagad ako at naglakad palapit kay Lolo Simon. Hindi niya ako kagad napansin dahil abala siya sa paglalagay ng mga damit niya sa palanggana. Hanggang sa natigilan siya at saka siya tumingin sa akin. Alam kong galit pa rin siya dahil naging matalim ang mga mata niya. Lo, kumusta na po kayo? Hindi ako sinagot ni Lolo Simon. Parang wala ako sa kanyang harapan nang ipagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Mas lumapit pa ako sa kanya at umupo ako sa tabi niya. Lo, tulungan ko na po kayo sa paglalaba. Hindi ba't sabi ko sa'yo ay hindi ko kailangan ng tulong mo? Naalala ko po, palagi po tayo magkatulong sa paglalaba po dito sa ilog. Alam kong ginagawa mo. Ginagamit mo ang alaala natin para lumambot ang puso ko sa'yo. Pero ako na nagsasabi sa'yo, Lucas, hindi yan uubra sa akin. Wala na akong pakialam sa mga alaala natin dalawa. Lahat ng yon, burado na sa utak ko. Simula na suwayin mo ko. Gusto mo makipaglaban sa mga aswang, di ba? Pwes, gawin mo na ngayon. Wala na akong pakialam. Kahit gabi-gabi ka pang makipaglaban sa mga aswang na yan. Pero ito ang tandaan mo. Sa oras na may mangyaring masama sa'yo, ay huwag mo kong sisisihin na hindi ako nagpaalala sa'yo. Pakiramdam ko ay paulit-ulit na sinaksak ng patalim ang dibdib ko sa sinabing yun ni Lolo Simon. Hindi man niya direktang sinabi, ay parang itinatakwil niya na talaga ako. Dahil alam kong hindi ko nakakayanin ang mga susunod niyang sasabihin, ay mas pinili ko na lang na tumayo. Maluwa-luwa akong bumalik sa kinaroroonan ni Baldo. Nabahala si Baldo nang makita niyang may luwang naglalandas sa magkabilaan kong pisngi. Oh, my friend! Ano nangyari? Kinausap mo lang si Lolo Simon tapos nagkrayola ka na dyan. Ang ibig ko sabihin bakit ka umiiyak? Wala, my friend. Galit pa rin kasi sa akin si Lolo eh. Tapos, ang sasakit pa ng sinabi niya. Ikaw naman kasi Sinabi ko na sa'yo na wag mo na siyang kausapin. Hayaan mo kasing kusang humupa ang galit niya sa'yo. My friend, halos 1 linggo na siyang galit sa akin. Parang hindi na yata uhupa ang galit ni Lolo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Apo ka ng lolo mo, kaya hindi ka rin niya matitiis. Maghintay ka lang. Alam mo naman kapag matatanda na, di ba? Matagal talaga mawala ang galit nila. Bigyan mo pa ng time ang lolo mo. Pinunasan ko na ang luha ko at tumulong na ulit ako kay Baldo sa paglalaba. May mga pagkakataon na sinusulyapan ko si Lolo Simon, pero kahit isang beses ay hindi ko siyang nakitang tinignan ako na para bang
wala ako sa paligid. Mas lalo ako nasaktan dahil pakiramdam ko ay unti-unti na akong kinakalimutan ni Lolo Simon. Sa mga sumunod na araw ay hindi na muna ako nagtangkang kausapin si Lolo Simon. Sinunod ko ang payo ni Baldo. Nahayaan kong mawala ang galit ng lolo ko. Pero kung kailan yun mangyayari, ay wala akong ideya. Ang ginawa ko na lang ay nag-focus na lang ako sa aking pagtatrabaho. Sa tuwing sumasahod ako, ay ibinibili ko si lolo ng mga pagkain at iniiwan ko na lang yun sa labas ng aming bahay. Kahit kasi galit siya sa akin, ay hindi ko pa rin siya kayang pabayaan. Gusto ko na kahit hindi kami magkasama sa iisang bahay, ay alam ko na meron siyang kinakain at hindi siya nagugutom. Isang umaga, maaga akong nagising. Ako na ang nagluto ng almusal namin ni Baldo. Kaya nang nagising si Baldo, inaya ko na siya na mag-almusal. Napansin ko na balisa siya at tila wala sa sarili. Hindi yun normal dahil sanay ako na paggising niya ay masigla na kagad siya. Nang umupo na si Baldo para kumain, ay hindi ko napigilan ang mag-usisa. Oh my friend, himala yata, ang tahimik mo ngayon. May problema ba? Lucas, sa tingin ko kasi, ay alam ko na kung nasa ng espada ng tatay mo. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? O baka mamaya, ginujoke mo na naman ako ha? Hindi my friend. Napanaginipan ko kasi ang tatay mo kagabi. Ginising niya ako tapos ang sabi niya, ituturo niya sa akin kung nasa ng espadang hinahanap mo. Naku my friend, kilala kita, nagbibiro ka lang. Bakit naman sa panaginip mo magpapakita si tatay? Hindi ba dapat sa panaginip ko siya magpakita kasi ako ang anak niya? Aba malay ko ba sa trip ng tatay mo? Hindi ko nga rin alam kung bakit sa panaginip ko siya nagpakita eh. Pero may friend, nagsasabi ka ba talaga ng totoo? Baka naman nagbibiro ka lang ha? Sa tingin mo ba gagawin kong joke ang tatay mo? Eh di, multuhin ako nun. Ang scary kaya ng mga ghost. Ang dami mo pang sinasabi. Saan itinuro sa'yo ni tatay ang kinaroroonan ng espada? Marami akong sinasabi kasi ang dami mo ring tanong. Pero my friend, hindi ako sure ha kung true lalo ba yung sinabi niya sa akin sa panaginip ko. Ang sabi kasi ng tatay mo ay nasa libingan niya ang espada niya. Nasa loob mismo ng kanyang kabaong. Kalokohan yan. Bakit naman mapupunta sa loob ng kabaong ni tatay ang espada? Apay malay ko. Sinabi ko lang naman sa iyo yung sinabi niya sa panaginip ko eh. Napaisip ako sa sinabing yun ni Baldo. Binalikan ko sa aking alaala yung panahon na nakaburol si tatay sa bahay namin matapos niyang mamatay. Doon ko naalala na nakasarado ang kabaong ni tatay dahil ang sabi ni Lolo Simon ay ayaw niyang makita na patay na si tatay. Bigla kong nagkaroon ng kutob na baka ang totoong dahilan kung bakit ayaw buksan ni Lolo ang kabaong ay dahil makikita ko roon ang espada. Pakiramdam ko ay may dumaan na napakalamig na hangin sa batok ko. Nanlalaki ang mga matang napatingin ako kay Baldo pero walang kahit isang salita ang lumabas sa bibig ko. Hanggang sa pagtatrabaho ay pinag-isipan ko pa rin ang panaginip na yon ni Baldo. Hindi yun mawala-wala sa utak ko. Gusto kong malaman kung nasa kabaon nga ba ni tatay ang espada. Pero parang kinikilabutan ako sa tuwing iniisip ko na kailangan kong hukayin sa sementeryo ang bangkay ng tatay ko bago ko malaman kung totoo nga ba ang panaginip ni Baldo. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga ako, ayun pa rin ang laman ng utak ko. Patuloy ako sa pagdadalawang isip hanggang sa napagtanto ko na hindi ko malalaman ang katotohanan
kung hindi ko huhukayin ang libingan ng tatay ko. Tumayo ako at nagpunta ako sa kwarto ni Baldo. Tulog na siya habang may puting face cream na nakakulapol sa kanyang muka. Marahan kong niyugyug ang braso niya at nagulat pa siya nang makita niya ako. Ano ba naman yan? Akala ko kung sino namang gagahasa sa akin. Si Raulo, bumangon ka nga muna dyan, Baldo. May pupuntahan tayo. Nang ganitong oras talaga? Bukas na, Lucas. Inaantok pa ako eh. Hindi natin pwedeng gawin sa umagang gagawin natin ngayong gabi. Kasi baka may makakita sa atin. Hoy, Lucas ha? Hindi ko gusto yung nasa isip mo. Wag po. Hindi kita papatulan. Friend kita eh. Baliw. Maglinis ka nga ng isip mo at napakadumi na. Pupunta tayo sa sementeryo. Tulungan mo akong hukayin ang libingan ni tatay. Ano? Ayoko, nakakatakot naman yung naiisip mong gawin. Gusto ko lang naman malaman kung totoo nga yung napanaginipan mo. Sige na, samahan mo na ako. Ipapaalala ko lang sa'yo na kailangan natin makita yung espada para magkaroon na ako ng kakayahan na makipaglaban sa mga aswang. Sige ka, kapag hindi ko nakita ang espada at inatake ka ng aswang, hindi kita maililigtas. Ay grabe siya oh. Ang husay mo rin talaga man-blackmail, no? Oo na. Sasamahan na kita. Bakit ko pa kasi sinabi sa'yo yung panaginip na yon? Eh di sana, nag-i-sleep pa rin ako hanggang ngayon. Ano ba yan? Ang dami mo pang sinasabi, tara na. Napipilitang tumayo si Baldo. At pagkatapos ay nagpunta na kami sa likod ng bahay niya. Mula roon ay kinuha namin ang isang pala at piko. Nagdala rin si Baldo ng gasera para meron kaming ilaw kahit papano habang kami ay naglalakad. Tahimik ang gabing yun. Walang senyales na may mga aswang nasasalakay. Nang makarating kami sa sementeryo ay agad naming hinanap ang libingan ni tatay. Maya-maya pa ay nakatayo na kami sa harapan mismo ng lupa kung saan nakalibing ang tatay ko. Lucas, my friend. Sure ka ba talaga sa gagawin natin? Oo naman, Baldo. Hindi kasi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung totoo ba yung panaginip mo o hindi. Sa kamalay natin, di ba? Nandyan talaga yung espadang matagal ko nang hinahanap. Eh kasi naman, kinikilabutan talaga kasi ako sa lugar na to. Parang feeling ko biglang babangon ng mga patay, tapos aatakihin nila tayo at dadalhin sa hukay nila. Ay, ayoko mangyari yun. Ewan ko sa'yo. Anong palagay mo sa mga nakalibing dito? Mga zombie? Walang ganun. Sa natatakot talaga ako My friend, aalis na lang ako ha. Bahala ka na rito. Balitaan mo na lang ako sa bahay. Teka. Hindi ka aalis. Magkasama nating gagawin to. Tulungan mo ako. Ano ba yan? May choice pa ba ako? Pwede bang bilisan na lang natin? Tumingin ako sa lupa na kailangan naming hukayin. May lungkot na biglang bumalot sa puso ko dahil muling sumiksik sa utak ko ang katotohanang patay na ang tatay ko. Tay, pasensya ka na sa gagawin namin ni Baldo sa libingan mo Pero kailangan po namin gawin to para sa ikatatahimik po ng utak ko. Sana po ay maintindihan niyo kami. Matapos ko yung sabihin, ay binungkal ko muna ang lupa gamit ang piko habang si Baldo ang nagpapala ng lupa para mahukay yun ng tuluyan. Makalipas ang ilang minuto, ay parehas ng tumatagaktak ang pawis namin ni Baldo. Grabe ha? Mas lalo lalaki ang mga braso ko nito sa ginagawa natin, my friend Wala nang ilalaki ang braso mo. Sagad na yan. Sa tingin ko, konting hukay na lang kailangan nating gawin. Basta dire-diretso lang. My friend, pwede bang sa susunod na gabi na lang natin ituloy ito?
Nalusaw na ang face cream sa aking beautiful face, oh. Maglagay ka na lang ulit pag uwi natin. Huwag ka na kasing magreklamo. Ako nga pagod na rin eh. Pero narinig mo ba ako nagre-reklamo? Basta, pagkatapos natin dito dapat ilibre mo ako ng dinner ng 1 linggo. Kahit 1 buwan pa. Promise mo yan, ha? Oo na, promise. Tara na, bilisan na natin. Ipinagpatuloy na namin ni Baldo ang paghukay. Hindi na kami nagsalita at itinuon na lang namin ang aming atensyon sa aming ginagawa. Kahit pagod na ako, ay hindi pa rin ako huminto. Napansin ko na mas naging mabilis ang kilos ni Baldo dahil mukhang gusto niya nang matapos ang aming ginagawa. Hanggang sa pagbaon ng piko sa lupa ay may tinamaan ako na para bang kahoy sa ilalim. Nanlalaki ang mga matang napatingin ako kay Baldo. Bakit, my friend? May problema ba? Sa tingin ko ay nahukay na natin ang kabaong ni tatay. Akin na yung pala, dali! Nang iabot ni Baldo sa akin ang pala, ay ginamit ko yon para maingat na alisin ang lupa na nasa aming paanan. Pinaahon ko muna si Baldo sa hukay dahil baka bumigay ang tinatapakan namin. Alam kong gawa sa magandang klase ng kahoy ang kabaong ni tatay, pero hindi ko inalis sa isip ko ang posibilidad na nabulok na yon kahit paano dahil sa tagal na nakabaon nun sa lupa. Hindi nagtagal ay nakita ko na ang ibabaw ng kabaong ni tatay. Mas naging maingat ako ng mga sandaling yon sa pag-alis ng lupang nasa ibabaw nun. Maya-maya pa ay nagawa ko ng alisin ang lupang nasa ibabaw ng kabaong ni tatay. Huminga ako ng malalim bago ko inangat ang takip ng kabaong. Bahagya pang nadurog ang ibang bahagi nun dahil sa talagang marupok na yon. Nakita namin ni Baldo ang kalansay ni tatay at parehas kaming nagimbal dahil nasa ibabaw ng kalansay ang espadang matagal ko nang hinahanap. Nagkatinginan kami ni Baldo. Baldo, totoo nga ang panaginip mo. Nandito ang espada ni tatay. Sabi ko na sa'yo, my friend eh. Ang galing-galing ko talaga. Dapat mag-thank you ka sa akin, ha? Kasi kung di dahil sa akin, ay hindi mo yan mahahanap. Hindi na muna ako nagsalita. Ibinalik ko ang tingin ko sa espada na para bang napakatagal nung naghihintay sa akin. Ganun pa rin ang itsura nun. Makintab pa rin at kahit isang patak ng kalawang ay wala akong nakita. Ang hawakan nun ay gawa sa magandang uri ng kahoy, habang ang talim naman ay mahaba at kayang humiwa ng kahit na anong matigas na bagay. Tay, simula sa gabing ito, ay ako na ang magiging tagapangalaga ng espada at agimat mo. Nangangakong po ako sa ibabaw ng inyong bangkay na gagamitin ko ang mga ito kung paano nyo ginamit ang mga ito nung nabubuhay pa kayo. Marahan kong hinawakan ng espada. Naramdaman ko ang bigat nun. Nang dahan-dahan ko yung inangat. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay biglang naging magaan yun makalipas lamang ang ilang segundo. Naramdaman ko rin ang bahagyang pag-init ng agimat na nakasabit sa aking leeg. Inisip ko na yun ay isang senyales na tinanggap ako ng agimat at espada bilang bago nilang tagapangalaga. Maya-maya pa, umahon na ako sa hukay at pinagmasdan ko ng maayos ang espada. Wow! Grabe, my friend! Kahit ang tagal niya nang nasa ilalim ng lupa, ay hindi man na siya nagkaroon ng kalawang ni isa. Ang galing! Kakaiba kasi talaga ang bakal na ginamit dito ni tatay. Hindi ba naikwento ko na sa'yo dati na galing ang bakal na yun sa isang bulalakaw na bumagsak sa likod ng bahay namin? Pati tong agimat na suot ko ay doon din galing.
di, tapos na tayo rito, my friend. Pwede na tayong umuwi finally. Wow, salamat naman. Hindi pa. Sandali lang. Tabunan muna natin ulit ang libingan ni tatay. Ay, oo nga pala, no? Hindi pwede palang naka-expose ang kalansay ng father mo at baka may mapadaang aso rito tapos isipin na bulalo siya. Naku, delikado pa nagkataon. Sandali kong ibinaba sa lupa ang espada at sinimulan na namin ni Baldo ang paglalagay ng lupa sa hukay. Habang ginagawa namin ang pagtatabon sa kabaong ni tatay, ay naisip ko na tama ang hinala ko na si Lolo Simon talaga ang naglagay ng espada sa kabaong ni tatay para hindi ko yun makita at magamit. Nangangalahati na kami ni Baldo sa paglalagay ng lupa sa hukay nang may naramdaman akong kakaiba sa aming paligid. Naging maalinsangan ng hangin at meron akong naamoy na parabang nabubulok na karne. Huminto ako sa aking ginagawa at nagpalinga-linga ako sa paligid habang pabilis ng pabilis ang tibok ng aking puso. Oh, anong problema, my friend? Bakit ka tumigil? Baldo, may kakaiba ako nararamdaman sa paligid natin. Ha? Ano naman yun, my friend? Hindi ako sigurado eh. Pero parang sinasabi sa akin ng agimat ko na maghanda daw ako. May panganib ako nararamdaman. Diyos ko, ano ba yan? Hindi kaya merong aswang na paparating? Matapos yung sabihin ni Baldo, ay nakita ko mula sa likuran niya ang pagsulpot ng dalawang aswang. Malakas kong itinulak si Baldo na naging dahilan para mahulog siya sa hukay. Ay! Aray ko! Aray ang balakang ko! Bakit mo naman ako tinulak, my friend? Pagkatapos kitang tulungan, ganito pang igaganti mo sa akin? Sama-sama mo! Hindi ko na sinagot si Baldo dahil mabilis kong kinuha ang espada. Nang dumampi yun sa aking mga kamay, ay naramdaman ko ang taglay nun lakas. May gumapang na tila maliliit na bultay ng kuryente sa aking kamay na nagmula sa espada at kumalat yun sa aking buong katawan hanggang sa kahuli-huliyang himaymay ng aking laman. Naglalaway ang dalawang aswang na sumugod sa akin. Agad kong napatay ang isa nang itarak ko ang makapangyarihang espada sa kanyang dibdib, direkta sa kanyang puso. Ang isa naman ay nagawang makatalon nang akmang sasaksakin ko yun. Pero hinabol ko siya at nang maabutan ko siya ay walang pagdadalawang isip na sinaksak ko ang likod niya. Tumagos sa dibdib ng aswang ang talim ng espada. Nang hugutin ko yun sa kanyang katawan, ay walang buhay siyang bumagsak sa lupa. Luminga ako sa paligid at nakita ko ang ilan pang mga aswang na tumatakbo palayo na parabang natakot sila sa kanilang nasaksihan. Nang masiguro kong wala na ang mga aswang, ay saka ko tinulungan si Baldo na makaalis sa hukay. Diyos ko! Wala na bang mga aswang, my friend? Wala na. Yung iba, biglang tumakbo palayo. Baka natakot. Oo, tama ka. Natakot sila sa haba ng espada mo, my friend. Kahit ako, kung aswang ako, kapag nasight ko yung espada mo, ay magra-run away talaga ako. Ikaw talaga puro kakalokohan eh. Pero totoo nga pala talaga ang kapangyarihan nitong agimat at espada, no? Alam mo, pakiramdam ko kanina ay parang may enerhiyang gumagabay sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ibig sabihin lang yan, hindi na tayo dapat matakot kahit bumalik pa si Lucrecia sa baryo natin, kahit magsama pa siya ng isang damakmak na aswang. Nako, makikita talaga ng bruhang reyna ng mga aswang na yun. Ang lupit mo, my friend. Sigurado yan. Sana nga magawa ko siyang talunin, Baldo.
Pero iniisip ko pa rin si Lolo Simon. Paniguradong magagalit siya kapag nalaman niya na nasa akin na tong espada. Ano ka ba, my friend? Napakadali lang ng solusyon sa problema mo eh. Eh di wag mo munang sabihin sa lolo mo na nasa iyo na ang mighty sword na yan. Saka na lang niya malalaman kapag nakikipaglaban ka na kay Lucrecia, di ba? Ang gawin mo, mag-focus ka sa pagsasanay mo kung paano mo yung gagamitin ng tama, o di ba? Para talagang patay na ang lahat ng aswang sa iyo. Sa bagay, tama ka. Baka kapag nalaman ni Lolo na nasa akin na to bago pa ang laban namin ni Lucrecia, baka kunin niya to sa akin. At baka sa pagkakataong yun, ay hindi ko na makita ulit ito. Correct ka dyan. Pero alam mo, my friend, kung ano ang tamang gawin natin ngayon, ang tapusin na ang pagtatabo ng lupa sa libingan ng tatay mo para makauwi na tayong dalawa, no? Diyos ko, aray ko, kailangan kong ipahinga tong balakan ko kasi masakit pa rin. Ikaw talaga, ang lakas ng pagkakatulak mo sa akin kanina. Balak mo pa yatang ilibing na rin ako. Di naman. Pasensya ka na. Kailangan kasi kitang itulak kanina. Kasi kung hindi, lalapain ka ng dalawang aswang. Di tegibels ka. Uy, may pa-tegibels ka nung nalalaman, ha? Pero, mas okay na nga to, no? Mas okay na namamagambala kang kesa naman gawin akong midnight snack ng mga aswang. Pero Baldo, maraming salamat, ha. Salamat sa pagsama sa akin dito at sa pagtulong sa pag-uukay sa libingan ng tatay ko. Saka kung di dahil sa'yo, hindi natin malalaman kung nasa ng espadang to. Sus, small thing. Ang importante, nahanap mo na yung espada na yan. Ngumiti ako kay Baldo. Hindi nagtagal ay tinapos na namin ang paglalagay ng lupa sa hukay. Nang matapos na kami, ay muli akong nagpasalamat kay tatay dahil naniniwala ko na siya talaga ang nagpakita sa panaginip ni Baldo para malaman ko kung nasaan ang kanyang makapangyarihang espada. Habang naglalakad kami palabas ng sementeryo, ay bitbit ko na ang espada na magiging sandata ko simula sa gabing yun sa tuwing makikipaglaban ako sa mga aswang. Nang mga sumunod na araw, ay nagsimula na akong magsanay sa pakikipaglaban gamit ang espada. Pagkatapos ko magtrabaho, ay dumidiretso na ako sa likod ng bahay ni Baldo at doon ako nagsasanay para walang ibang tao na nakakakita sa akin. Hindi kasi pwedeng may makakita sa akin na nasa akin na ang espada ni tatay dahil paniguradong makakarating yon kay Lolo Simon. Para sa akin, mas maganda kung kami na lang muna ni Baldo ang nakakaalam na nakuha ko na ang makapangyarihang espada ng aking ama. Ngunit isang hapon, habang abala ko sa pagsasanay sa likod ng bahay ni Baldo, ay natigilan ako nang nakita ko si Lolo Simon na nakatayo ilang dipa ang layo sa akin. Bakas ang gulat sa kanyang muka na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Huli na para itago ko pa ang espada ni tatay dahil nakita niya na yon. Lolo, kayo pala. Ano pong ginagawa niyo rito? Walang imik na naglakad palapit sa akin si Lolo Simon. Mataman niyang tinignan ang espada. Alam ko na sinisiguro niya kung yun nga ba talaga ang espada ni tatay. Hindi maaari ito. Paano mong nakuha yan? Lolo, hindi na po importante kung paano ko po nakuha. Ang mahalaga po, nasa akin na po ito at may panlaban na po tayo sa mga aswang. Huwag mong sabihin
na hinukay mo ang libingan ng tatay mo para makuha mo lang yan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ganun nga po, Lolo Simon. Sa sinabi niyo yan, ay nakumpirma ko po na kayo nga po naglagay nito sa kabaong ni tatay. Kaya po pala nung burol niya, ay ayaw niyo pong ipabukas ang kabaong ni tatay. Kasi nandun po ang espada at natatakot kayo na makita ko yun. Itinago ko yan doon para hindi mo yan magamit. Umamin ka nga sa akin. Paano mo nalaman na doon ko yan itinago? Dahil po kay Baldo, Lolo. Ewan ko po kung maniniwala kayo. Pero Lo, nagpakita po si tatay sa panaginip po ni Baldo at sinabi sa kanya ni tatay kung nasaan po mismo ang espada. Pambihira! Ang baklang yun talaga! Kahit kailan ay wala na siyang nagawang tama! Akin na yan! Akin na yan! Ibigay mo sa akin ang espada na yan! Hindi ako pumapayag na makikipaglaban ka sa mga aswang! Alam mo bang nagpunta ko rito para pauwiin ka na sa bahay? Tapos ganito pa ang maaabutan ko! Pasensya na po kayo, Lo. Pero buo na po ang loob ko. Itutuloy ko po ang laban na sinimulan ni tatay sa mga aswang, lalo na kay Lucrecia. Higit pong kailangan natin sa ngayon ng espadang ito, Lo. Lalo na po at sumasalakay na naman ang mga aswang sa baryo natin. Hindi ka kagaya ng tatay mo. Sinanay siya ng isang kilalang manunugis noon. Kaya malawak ang kanyang kaalaman pagdating sa pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman, lalong-lalo na sa mga aswang. Eh ikaw, ano bang alam mo sa pakikipaglaban sa mga halimaw na yon? Wala! Wala kang alam! Mamamatay ka lang! Eh di lumabas din po ang totoo sa inyo. Wala po talaga kayong tiwala sa akin at sa kakayahan ko. Kung nandito lang po sana si tatay, sigurado po ako na matutuwa siya sa ginagawa ko. Ang pagliligtas ng buhay sa kanyang nasasakupan. Kaya sana, Lo, ganun din po kayo. Namatayan na ako ng anak. At hindi ko kakayanin kung pati ikaw na apo ko ay mawawala din. Hindi kita pinagbabawalan na makipaglaban sa mga aswang dahilan sa walang kwentang dahilan. Pinoprotektahan lamang kita. Lo, malaki na po ako. Hindi na po ako bata. Kaya ko na po ang sarili ko. Alam ko po ang tama at mali. Maraming salamat po kasi gusto niyo po akong protektahan. Pero sana naman, Lo, maintindihan niyo rin na gusto kong protektahan ng baryo natin laban sa mga aswang. Sa huling pagkakataon, apo, inuutusan kitang ibigay sa akin ng espada ng tatay mo. Pasensya na po talaga, Lo. Pero hindi ko po ito ibibigay sa inyo. Lalo na't alam ko na ito lamang po ang tanging sandata na makakatalo sa mga aswang. Lalong-lalo na sa reyna nilang si Lucrecia. Tumiim ang bagang ni Lolo Simon. Napansin ko na nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa takot niya sa pwedeng mangyari sa akin o dahil sa galit na nararamdaman niya sa akin. Hanggang sa biglang tumalikod na si Lolo Simon at mabigat ang mga hakbang na naglakad siya palayo. Nang mawala na siya sa paningin ko, saka naman lumapit sa akin si Baldo na mukhang napanood ang pag-uusap namin ni Lolo Simon. Grabe, my friend! Sobrang proud ako sa iyo! Talagang nanindigan ka sa lolo mo, sa gusto mong gawin sa buhay mo. Hindi ko nga akalain na masasabi ko ang lahat ng iyong kay Lolo eh. Pero Baldo, nakukonsensya ako. Si Lolo Simon na nag-alaga sa akin simula nung bata pa ako. Tapos sinagot-sagot ko lang siya ng ganun.
Alam kong nasaktan siya kasi hindi na ako ang dating batang Lucas na palagi na lang umuoo sa mga sinasabi niya. Paniguradong nabigla si Lolo. Naninibago siya sa akin dahil kaya ko nang sumuway sa mga gusto niya. Ano ka ba, my friend? Parte talaga yan ng life, no? Hindi ka na bata. Kaya maganda na may kakayahan ka ng magdesisyon para sa sarili mo. At kaya mong panindigan kung ano ang dinidikta ng puso mo at kung ano ang tama't mali. I believe na maiintindihan ka rin ng grandpa mo pagdating ng tamang panahon, no? For sure, makikita niya ang dahilan mo kung bakit mo gustong protektahan ng mga tao dito sa baryo natin. Saka, yun naman talaga ang dapat na gawin, ano? Kahit ako, kung alam ko lang na kaya kong makipaglaban sa mga aswang gamit ang espada at agimat, aba syempre, gagawin ko rin yon. Papatayin ko talaga silang lahat. Nabawasan kahit papano ang bigat sa dibdib ko dahil sa sinabing yun ni Baldo. Naisip ko na may punto siya na kailangan kong bigyan ng atensyon ang dahilan kung bakit nasa pangangalaga ko ang agimat at ang espada. Umasa ako na kapag nakita ni Lolo na kaya kong gawin ang ginagawa noon ni Tatay, ay tatanggapin na rin niya ang tadhana na tunay na nakalaan para sa akin. Nang mga sumunod na gabi ay naging payapa sa aming baryo. Wala nang naganap na pag-atake ng aswang, pero hindi ako naging kampante. Naniniwala ako na ang nangyayari ay maihahalin tulad kapag may paparating na bagyo. Yung akala natin ay maganda na ang panahon, pero biglang darating ang isang mapaminsalang bagyo sa oras na hindi natin inaasahan. Patuloy akong nagbantay at nagpasalamat ako kahit papano dahil hindi na sinubukan pa ni Lolo Simon na pigilan ako sa gusto kong gawin. Hanggang isang gabi, habang nakahiga ako, ay napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang pagkakagulo ng mga tao sa labas. May mga nagsisigawan at humihingi ng saklolo. Hindi nagtagal ay isang nakakatakot na boses ng babae ang aking narinig. Ilabas niyo ang lalaking may hawak ng espada ni Diego. Iharap niyo sa sakin dahil kung hindi ay papatayin ka ang matandang ita. Nagmamadali kong kinuha ang espada. Maging si Baldo ay nagising na rin. OMG! Sinong babaeng naghahanap sa'yo? Si Lucrecia, Baldo. Dumating na ang gabing hinihintay ko. Makakaharap ko na rin siya. Dito ka lang sa loob ng bahay mo, Baldo. At huwag kang lalabas. Kahit na ano pang mangyari, naiintindihan mo. Walang kahit katiting na takot na lumabas ako ng bahay ni Baldo. Pagdating ko sa gitna ng aming baryo, ay doon ko nakita ang reyna ng mga aswang na si Lucrecia. Isa siyang babaeng aswang na may nakakahindik na itsura. Ang mahaba niyang buhok ay halos sumayad na sa lupa. Ngunit ang labis na ikinagimbal ko ay nang malaman kong hawak niya si Lolo Simon. Walang hiya ka, Lucrecia! Bitiwan mo ang lolo ko! Sa wakas, nagpakita ka na rin sa akin. Tama nga ang nakarating sa akin na ang anak ni Diego ang bagong tagapangalaga ng espada. Kailangan na kagad kitang paslagin bago ka pa maging malaking tinik sa aking lalamunan. Sinabi ng pakawalan mo ang lolo ko eh! Kung yan ang gusto mo, ay pagbibigyan kita. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ni Lucrecia bago niya itinarak ang matutulis niyang kuko sa tiyan ni Lolo Simon. Doon na binitiwan ni Lucrecia si Lolo. Nanlaki ang mga mata ko nang bumagsak si Lolo sa lupa
at hindi na siya gumagalaw. Lolo! Nakita mo na ang nangyari. Lahat ng mga mahal mo sa buhay ay papatayin ko. Hindi mo na dapat pang kinuha ang espadang yan sa kung saan yan nakatago. Lahat ng magiging hadlang sa pagbabalik ko sa baryong ito ay papatayin ka. Hayop ka! Demonyo ka! Ikaw ang papatayin ko! Galit na galit akong sumigaw habang naglalandas ang mga luwa sa aking magkabila ang pisngi. Nang sandaling yon ay inisip ko na patay na si Lolo Simon, kaya binalot ng matinding puot ang aking puso. Mahigpit kong hinawakan ang espada at tumakbo ako papalapit kay Lucrecia. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Lucrecia at nang malapit na ako sa kanya ay bigla siyang nawala. Nagulat ako nang naramdaman ko ang presensya niya sa likuran ko. Bumaon ang mga kuko niya sa likod ko at napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Mabilis akong humarap sa kanya. Walang-wala ka pa sa kaligkingan ng iyong ama. Talaga bang karapat-dapat ka sa agimat at espada na yan? Sa tingin ko ay hindi. Masyadong mataas ang ambisyon mo para sabihin na kaya mo akong patayin. Hindi ko sinagot ang sinabi na yon ni Lucrecia dahil alam ko na paraan niya yon para bumaba ang tingin ko sa aking sarili. Walang ibang nasa utak ko ng mga sandaling yon kundi ang tapusin ang buhay ni Lucrecia bilang paghihiganti sa ginawa niya kay Lolo Simon. Muli akong sumugod kay Lucrecia at nang mawala na naman siya sa aking harapan ay nabasa ko na ang sunod niyang gagawin. Mabilis akong pumihit sa aking likuran at hindi nga ako nagkamali dahil naroon siya. Agad kong itinarak ang espada sa tiyan niya. Napaatras si Lucrecia habang sapu-sapo ang malalim niyang sugat sa kanyang tiyan. Wala ka na bang ibang alam gawin kundi ang maglaho at sumulpot sa likod ko? Kung ganyan ang gagawin mo palagi, ay magiging madali ang kamatayan mong hayop ka. Masyado kang mayabang. Tignan natin kung sino sa atin ang babagsak ngayong gabi. Galit na sumugod si Lucrecia sa akin. Napansin ko ang pagbagal ng galaw niya at sigurado ko na dahil yun sa sugat na natamo niya mula sa akin. Sinamantala ko ang pagkakataon na yun. Ako naman ang nawala sa harapan ni Lucrecia at tila alam niya na magpupunta ako sa likuran niya, pero hindi ko yun ginawa. Nang humarap si Lucrecia sa likuran niya ay nagulat siya dahil wala ako ron. Ang totoo ay bumalik ako sa dati kong kinatatayuan bago ako sumugod kay Lucrecia. Mabilis akong lumapit sa kanya at bago pa niya malaman kung nasaan ako ay itinarak ko na kagad ang makapangyarihang espada sa likod niya. Tumagos yun hanggang sa dibdib niya at siniguro ko na tinamaan ng espada ang puso niya para wala na siyang ligtas sa kamatayan. Hindi ito maaari. Hindi ikaw ang papatay sa reynang kagaya ko. Nagawa ko na, Lucrecia. Nagawa ko na. Tapos na ang paggasik mo ng kasamaan at isusunod ko naman ang lahat ng mga alagad mo. Nang hugutin ko ang espada sa katawan ni Lucrecia ay padapa siyang bumagsak sa lupa. Umagos ang itim niyang dugo sa lupa at hindi na siya gumalaw. Habol ko ang aking paghinga habang tinitignan ko
ang reyna ng mga aswang na minsan nang nakalaban noon ng tatay ko. Naniniwala ako na kung nasaan man si tatay ngayon ay napakasaya niya dahil nagawa kong tapusin ang laban na hindi niya natapos nung buhay pa siya. Nang masiguro kong patay na si Lucrecia ay saka ko nilapitan si Lolo Simon. Lumuhod ako sa tabi niya at iniharap ko ang mukha niya sa akin. Hindi ako makapaniwala nang marahang bumukas ang mga mata niya. Nagliwanag ang mukha ko dahil sa labis na tuwa, dahil inakala kong patay na siya. Lo, buhay kayo. Ang akala ko wala na kayo. Ang akala ko iniwan niyo na ako eh. Hindi ako basta-basta mamamatay, si Raulo. Dahil masama akong damo. Anong nangyari? Nasaan na si Lucrecia? Patay na po siya, Lo. Nagawa ko po siyang patayin gamit ang espada ni tatay. Kung ganon, ay nagkamali pala ako. Mali ako dahil inisip ko na hindi mo kayang makipaglaban sa mga aswang gaya ng tatay mo. Patawarin mo ko, Apo, kung pinagdudahan ko ang kakayahan mo. Gayong ako ang dapat na unang maniwala sa iyo. Dahil apo kita. Kalimutan na lang po natin ang lahat ng yun, Lo. Magsimula po tayo ulit. Pero bago natin gawin ang pagsisimula na sinasabi mo, pwede bang dalhin mo muna ako sa ospital bago ko maubusan ng hininga? Baka mamatay na ako rito. Ay, oo nga pala. Pasensya na po, Lo. Luminga ako sa paligid. Nakita ko ang mga taong nakatingin sa amin ni Lolo Simon hanggang sa lumapit sa amin si Baldo. My friend, okay na. Kinausap ko na si Mang Nestor. Pumayag na siyang gamitin natin ang tricycle niya para madala natin si Lolo Simon sa ospital. Dahil mas malakas si Baldo sa akin, ay siya na ang bumuhat kay Lolo Simon papunta sa tricycle ni Mang Nestor. Natuwa ako dahil hindi umangal si Lolo Simon nang buhatin siya ni Baldo. Maingat na isinakay ni Baldo si Lolo Simon sa tricycle at tumabi ako sa kanya, habang si Baldo naman ay pumwesto sa likod ni Mang Nestor. Mabilis na umusad ang tricycle. Maigpit kong hinawakan ang kamay ni Lolo Simon. Lo, kumapit lang po kayo, Mabubuhay pa po kayo na mas matagal. Ipinagmamalaki kita, Lucas. At sigurado ako na ganun din ang tatay mo. Maraming salamat po. Napakatagal ko pong hinintay na marinig ang mga yan mula sa inyo. Babawi ako sa iyo. Nangangako ako na simula ngayon ay susuportahan ko na ang kagustuhan mong maging isang manunugis na kagaya ng tatay mo. Hindi ko na nagawa pang magsalita dahil tuluyan ng kumawala ang mga luha ko. Pero ang mga yon ay luha ng kaligayahan. Napakasaya ko dahil sa wakas ay tinanggap na ni Lolo Simon ang tadhanang noon pa man ay nakalaan na para sa akin. At yun na yung sundan ng yapak ng tatay ko bilang tagapagtanggol ng aming baryo laban sa mga aswang. Agad naming nadala si Lolo Simon sa ospital at makalipas ang ilang araw ay nakalabas na rin siya sa ospital. Bumalik na rin ako sa bahay namin. Masaya ko dahil ligtas na si Lolo at unti-unti nang bumabalik ang lakas niya. Napansin ko rin na naging mabait na si Lolo Simon kay Baldo at tuwing nakikita ko silang nag-uusap ng maayos ay gumagaan talaga ang pakiramdam ko. Ipinagpatuloy ko ang araw-araw na pagsasanay dahil gusto kong mas mahasa pa ang sarili ko pagdating sa pakikipaglaban. Naisip ko na kapag may bagay akong gustong makuha at alam kong wala akong tinatapakang tao at makakabuti yun sa akin, ay dapat
Hindi ako panghinaan ng loob sa mga sinasabi ng ibang tao dahil mas mahalaga na mag-focus ako sa gusto ko at sa landas na pinili ko. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas nagpursige ako sa aking pagsasanay upang maging handa ako sa anumang panganib na maaaring bumalik sa baryo namin. Nangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para protektahan ang mga taong mahal ko at ang lugar na kinalakihan ko. Kahit natapos na ang laban ko kay Lucrecia, ay alam kong hindi roon natatapos ang tungkulin ko bilang tagapagtanggol ng aming baryo laban sa mga aswang.